fulfillment? Yung ano, fulfillment, yung umabot siya ng 5 years and more. Pinaka-fulfilling na yun sa part namin, lalo na sa family kasi syempre, hindi lahat ng business nag-survive ng ganyan katagal. So, yung business namin sa before, may 10 to 12 years yun, tapos ngayon na naman yung sa Icon Arts, going strong. So, yun yung pinaka-fulfillment. Ano yung isa? Worst moment? Pinaka-worst moment? Worst. Yung magkaroon ka ng mga competitors na masyadong bagsak yung presyo pagkatapos magre-reklamo yung customers. Yun yung pinaka-worst namin. Tapos ina-explain naman namin kung bakit ganun yung price nasa mall ka eh. So, kailangan ganun yung price. Yeah. So, was there any time where your business almost failed? How do you manage that particular situation? Almost failed. Wala namang time na nag-almost failed siya. Pero, bumababa lang yung sales. Ibig sabihin ng implication nun, kukunti na yung items mo. Or, walang bagong items. So, kailangan mo magkaroon ng bagong items. Pero yung failure, hindi namin na subukan pa. Aawa ng Diyos kasi pag nakikita namin going down siya, might as well break even. Like yung isang business namin, isang branch namin sa labas ng mall, kukunti na lang yung, nung una, maganda yung progress. Pero kalaunan, hindi na siya ganun kabilis. So, nakita namin na baka babagsak. So, before pa siya bumagsak, iyan na namin. Kinlose na. So, ganun. So, weird na. Ganun. Diskarte lang talaga. If you were given the chance to go back to that day, what would you change for things to come up differently? So, yung mga time na parang nag-slow good ang sales. Paano? Kung pagbalik ako doon? Pag-uwi siya ba? So, siguro pag binalikan ko yun, kailangan na ng bagong items. Pero kasi nandun na yun eh. Hindi mo na siya mabalikan. Nangyari na yun. So, it's part of your development as an entrepreneur. Yung discard mo kung paano mo siya i-develop. When it talks about failure, sir, take mo ba siya, like, if you fail, parang ma-down ka rin ba, or gina-take mo siya positively? Ako kasi, kung ako, sa personality ko, yung problems kasi, natural sa isang tao. So, kung dumating siya sa'yo, then, so be it. Yan don't always ask why, ask how. Pag dumating sa'yo yung problema na yan, tao ka eh, maramdaman mo yun. So, huwag ka na magtaka, nandyan lang. Be positive ka lang. Lahat naman ng tao may problema, may risk yun sa kahit na anong bagay. Yun lang, ikaw, buhay ka pa, marami ka pa pwedeng gawin. So, ganun ako ka-positive sa mga ginagawa. So, what personal characteristic do you have that contributed to your success? I smile a lot. What do you mean? I smile a lot. Like, kung may problema ako, I smile. Kung masaya ako, I smile mo. Ganun lang, kasimple. Like, Smile is the key. Hindi ko dinidibdib ang mga bagay na nakakapag-apekto ng kailangan kong gawin. So, yun nga, parang mas madaling gumalaw kapag magaan yung loob mo. So, hindi ko binibigyan ng mabigat na halaga yung mga ganyan na bagay. Smile lang ako, tapos sige, padayo. Gano'n lang. Go with the flow. What are the target markets of your products, or I mean the Icon Arts? Target market ng Icon Arts? Mostly kasi, teens. So, sila yung namin, like sa projects, sa gift items talaga, malakas ang teens. Kahit na gusto nila ibigay, pag may bago, bibigay nila. So, yun yung pinaka-target market namin. Pangalawa, yung mga parents. Kasi sila yung magbibigay ng bibigay ng baon, ng money. Then, yung iba naman,
yung mga companies. So, basic muna kami sa mga bata muna or sa mga teens muna, then sa parents. Pag may order naman natin sa mga companies. Ganun lang. When it talks about the target markets, so ano yung mga benefits na pwede makuha nila sa mga products na Benefits? ginabigay ng item? Always new. Laging bago yung items namin. Tapos, kakaiba. May discount. 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 So, who do you think are your competitors? Buong mall. Yan, competitor ko buong mall. Why? Siyempre, kasi kami laging una. So, pag nandiyan na yung items namin, hindi kasi maiwasan na meron silang tig inspection ng mga CI, kumbaga, na tumitingin kung ano yung bago sa mga stores na sa kanilang tenants. By that time, pag may nakita silang bago, ipapadala rin nila sa kanilang mga tingin ng mga items kung ano yung bago. So, basically sila talaga yung pinaka competitor, buong mall. Na-threaten ka sa kanila, so Hindi. Hindi ako na-threaten sa kanila. you consider them as your threat? Somehow, pero kasi ikaw yung laging una, so nabentahan ka na bago pa sila nakabenta. Di ba? So, paano ka maging threat sila sa mall kung tanggalin ka nila sa mall? Pero hindi kasi ganun yung ng business. So, what do you think are your edges compared to those competitors? Mga edge na. Yung yung era ko, yung ako, as me, na marami akong tapos, connections ko sa community namin, tapos, yung edge is yung location ko rin siguro sa inside the mall, kasi yung iba tago. Then, still yung unique items namin, yung talaga ang pinaka-edge. Do you have future plans for your business? Future plans? Yes, meron. Lagay siguro kami ng ibang branches sa ibang mall. Maybe yung mga malls na itatayo somewhere sa south. Kasi may isang mall naman na itatayo sa may south. So, tingnan pa namin. Pero so far, nagkaroon kami ng branch, pero pinlose namin. Nag-focus kami dito since na mas marami ang bumibili dito na tao. So, as the second from my last question, what advices can you give for us aspiring entrepreneurs? Aspiring entrepreneurs, advice, maybe, diskarte. Start believing you can. Nobody else will. Kung hindi mo sabihin sa sarili mo na kaya mo, then wala talaga. Pero pag sinabi mo kaya mo, then ikaw na yun. Gusto mo na talaga. Pangalawa, huwag kang maging madamot sa ibang tao. Pinaka number one rule yun, maging mabait ka sa ibang tao. Kasi sila yung mag-aano sa'yo, sila yung magsusupport sa'yo pag nagkaroon ka ng isang establishment or isang store na you think na magpo-prosper, so sila yung tutulong sa'yo. Tapos, other advices, wag mo, as much as possible, wag mong salihan ng bisyo. Gambling, big no-no talaga. Sa part ko, big no-no yun. Buy things you need, not just what you want. Ganun lang. Tapos, what else? Stay simple and humble. Ganun. So, if given a chance to promote your store, how will you promote it, sir? How will I promote the store? It's Christmas time. Visit store and you can find many stuff you can give to anybody. Simple. So discounts are available. Just tell my name if you know me. Yun lang. Pero lang kasi. So, thank you so much, sir. Thank you for